Yo, what's up? Nagbabalik na naman tayo about panibagong video. Siguro din na ako mag-i-intro at diretsa na tayo sa topic. Okay. Unang-una sa lahat, so ngayon, so topic na to is sensitibo na naman. Sensitibo na namang topic na to. So I know lahat kayo is nagpapasalamat ako dahil yung mga video ko sa channel na ito is nakakatulong para sa inyo. So bago tayo magsimula, shoutout muna tayo kay Mr. Ryan Trabado. Nagme-message siya sa akin at marami siyang natutunan about sa channel to. Sa channel ko, about sa mga video ko dito sa channel na ito. Okay, simulan na tayo. Ngayon is magta-topic tayo is usapang talik. Okay. Usapang talik o experience ko sa sex. Okay. Okay, malamang sa malamang 95% of magpartner o sa mga tao, ginagawa nila itong bagay na ito. Which is hindi naman to ginagawa sa mga taong hindi magpartner o sa mga taong walang relationship. Okay, una sa lahat, itong topic na ito is wala itong involvement about sa mga taong meron ng pamilya at meron ng asawa sa tungkol na topic itong pakikipagtalik. So ito is experience ko lang at short discussion lang ito mga bro. Okay, ang experience ko talaga about sa pakikipagtalik is parehas lang yan ito ng PMO. Parehas lang ito ng porn at pagmamasturbate. Okay, paano ko to nasabi? Dahil kapag ikaw ay nasimulan mo tong sex at una mong experience sa sex is malamang sa malamang pleasurable talaga. Malamang sa malamang maghahanap ka talaga ng mga babaeng gusto mong makakabembang. So which is kung ikaw ay natagalan ka dito, siguro mga probably mga 5 years o 6 years ka at marami ka nang nabebembang na babae, malamang sa malamang hindi ka na enjoyable. Malamang sa malamang napapalitan mo na yung pagiging pleasure o pagiging masarap sa isang babae, which is napapalitan mo ng pagsisisi at pagiging disappoint. So parehas lang ito ng PMO. Okay. Pero bago tayo magpatuloy sa experience ko about sa pakikipagtalik, magbibigay lang ako ng small brief context about sa sex. Ang sex ay tatlong kategorya yan. Una, yung arousal sex. Ang arousal sex, it means ito yung halimbawa ng sex na nakikipag-cuddle ka, cuddles, hugs and kisses, at panghihipo mo. Okay, panghihipo sa magpartner mo. That it can leads to a real sex talaga. Okay, pangalawa, yung premarital sex, which is hindi mo dapat ito gawin. Ang premarital sex, ito yung tipo ng sex na hindi pa kayo kasal, nagsisex na kayo. So malamang sa malamang itong premarital sex, maraming mga babaeng naagang mabuntis o tinatawag na teenage pregnancy dahil ginagawa nila itong premarital sex. Jowa pa sila tapos hindi pa sila kasal, nagsisession na sila, nagsisex na sila. Okay, ang pangatlo, ang casual sex. Ang casual sex, it means ito yung tipo ng sex na friends with benefits lang. At walang walang indulgement o walang involvement sa relasyon. O hindi kayo magjowa tapos nagpo-fubo lang kayo. Okay, malamang sa malamang alam nyo na kung ano talaga yung fubo o tinatawag na fuck body o M&F o yung meet and fuck. Itong casual sex, it means walang involvement talaga dahil nakikipag-meet up ka lang. So para ka na lang kumukuha ng babaeng pawok o pokpok para merong magbibigay ng kaligayahan sa'yo about sa pagsisex. So yan yung casual sex. Okay, just saying, sa mga tatlong kategorya na binabanggit ko talaga, yung casual sex talaga yung na-experience ko. So kay malamang sa malamang, yung na-experience ko sa sex, sa mga babaeng nabibembang ko talaga sa sex, hindi sa mapagmamayabang. Okay, yung casual sex talaga yung experience ko. Okay, maraming friends with benefits yung mga panahon na yon, yung mga panahon na teenager pa ako at sa mga panahon present in 2024. Siguro mga last sex ko is mga 1 month pa. So okay, hindi pa sa pagmamayabang. So yan yung totoong sinasabi ko, totoong experience ko. That's a casual sex. So ang tanong, bakit mo ginagawa yung casual sex? Nagtatanong ka sa akin na bakit mo ginagawa yung casual sex? Malamang sa malamang meron akong purpose na bakit ito ginagawa ng casual sex, lalo na sa NoFap. Okay, sa NoFap, alam mo naman talaga merong modes ng NoFap. Okay, nagkakaiba ang NoFap at semen retention. Okay, ang NoFap, it means ang allow dito is pwede kang makipag-sex, pero sa semen retention bawal kang makipag-indulge sa lahat ng sexual activities, including sex pa, at bawal kang mag-ejaculate, bawal kang mag-release. So nasasabi ko na to sa mga tatlong modes ng NoFap. So kung hindi mo pa napanood doon, so meron akong link sa baba. Okay, ginagawa ko yung casual sex para hindi na ako makikipag-indulge
sa masturbation at sa panonood ng porn. Which is pinagsisihan ko naman talaga ito. Which is hindi ko naman talaga ginagawa ito ng casual sex araw-araw. Ginagawa ko lang talaga ito dahil hindi ko makukontrol pa yung emotion ko. Pero ngayon sa buwan na ito is grateful ako dahil di ko na ginagawa yon, yung magkikipag-sex sa ibang babae para sa nofap lang, para tumaas yung day streak ko. Ngayon is day 40 na ako. It's grateful pa din. Okay, it's grateful. Mga day 40 pataas na ako. So hindi ko alam kung anong streak na yon. Okay, that's a main thing experience na sinasabi ko sa inyo, na di mo kailangan dapat gawin yung sex. Pero ikaw nagtatanong ka sa akin ngayon, pero ikaw bakit ginawa mo? Pero sinasabihan mo ko ng ganito na nag-advise ka para sa amin kuya, pero ikaw ginagawa mo tong habit na ito. Okay, malamang sa malamang sasagutin kita ng diretso para hindi ka maunahan. Okay mga bro, sasagutin kita ng diretso at tunay. Okay, yung mga panahon na bata pa tayo, medyo mapusok pa tayo at walang kaalam-alam dito sa mundo. O mga teenagers pa tayo, marami tayong experience sa sarili natin, which is mabuti o masama, positive o negative. At yung mga naalala ko pa, yung mga panahon na high school pa ako, siguro mga panahon na teenage years pa ako, yung wala pang pandemya, wala pang COVID-19, marami akong experience. Marami akong bisyo. Okay, paninigarilyo, pag-iinom ng alak, mga babae, at pagkikipaglimos ng atensyon o pumapansin sa mga babae like a simp trait. Okay, yan yung naranasan ko in teenage years. So mga panahon na yon is wala pa akong self-improvement. Hindi ko pa na nararanasan yung self-improvement. Wala pa akong alam doon sa self-improvement at wala pa akong alam sa nofap doon. Yung mga panahon na yon is 1 year pa ako sa karirang masturbation ko. Okay, 1 year pa ako doon sa mga panahon na yon, which is wala pa akong kaalam-alam at inosente pa ako sa mga panahon na yon. Medyo payat pa ako doon. That's a reason na bakit nagagawa ko yon sa mga teenage years. So alam nyo naman siguro na relate kayo sa mga sinasabi ko dito, sa mga teenage years na naranasan nyo. Dahil lahat naman tayo, lahat naman ng lalaki, lahat dito ng Pilipino is nararanasan nyo talaga yung sinasabi ko dito. Lahat ng mga taong nagno-nofap o nagsisimula pa sa nofap o sa pagtuklas ng self-improvement is nararanasan nyo talaga yung sinasabi ko. Okay, malamang sa malamang ako na-experience ko na to talaga yung sex, pero ikaw di mo dapat talaga gawin yan. Kung ikaw ay isang virgin ka pa, okay, kung ikaw ay isang virgin at wala ka pang karanasan, di mo dapat kailangan gawin yan. Sinasabi ko to sa inyo dahil hindi ko gusto na matulad kayo sa akin. Hindi ko gusto na mawasak yung future nyo. Dahil bata pa kayo, dahil mga bata pa kayo, di mo kailangan gawin yan. Dahil that's a big impact to your future. Mawawasak mo talaga yung future mo. Magiging batang ama ka, magiging anghilito ka. At meron ka pang makukuhang sakit na mga ganyan. Okay, tama yung narinig nyo, magkakasakit ka nyan. So ano ba yung sakit na maranasan mo about sa pagkikipagtalik? Okay, ito yung STD. Ito yung tinatawag na sexual transmission disease. So ano ba yung mga sakit o yung mga tipo ng disease sa STD? Okay, una, yung gonorrhea, yung tulo. So alam mo nyo na siguro kung anong tulo. So pangalawa, yung HIV, yung AIDS. So ito yung HIV, ito yung virus o ito yung dugo na nanahalo sa katawan mo. Di mo dapat kailangan makipagtalik sa mga taong HIV dahil mahawaan ka. Kung magkakasakit ka sa sex kapag wala kang protection, kapag wala kang sinusuot na helmet. Okay, ano ba yung helmet na sinasabi ko? So siguro alam mo nyo na siguro yon, which is yung condom. So kung ikaw is gusto mong makipag-sex tapos wala kang condom dahil gusto mong masasabi sa sarili mo at gusto mong maisip mo sa sarili mo kung ano talaga yung feel na makapasok ng isang puki. So ikaw mag-isip-isip ka talaga bro. Kung ganyan yung mindset mo na gusto mong mapil na mapasok na walang condom, hindi mo ma-feel yung pagpasok mo sa ari mo sa puki ng babae. So mag-isip-isip ka talaga dahil hindi mo malalaman yung babae na binibembang mo ay sakit pala, which is yan yung pinagsisiyan mo. Magkakatulo ka ba o magkaka-HIV ka niyan? Sinasabi ko ito sa inyo, hindi mo kailangan dapat gawin yan kapag wala ka pang karanasan o virgin ka pa. Kailangan mo mag-focus sa sarili mo, brad. Kailangan mo mag-focus sa sarili mo, bro. Kailangan mong magkapera ka muna. Kailangan mo magtrabaho. Kailangan mo munang sumideline. Kailangan mo munang mag-effort para sa sarili mo.
tapos meron ka ng effort, meron ka ng narating sa buhay, so yan muna. So pwede mo na yan gawin para sa sarili mo, pwede mo na yan gawin. Pero hindi ko sinasabi na pwede mo na yan gawin sa mga babae na hindi mo jowa. So wala akong sinasabing ganyan. So pwede mo na lang gawin yan para sa future mo, para makabuo ka ng healthy na pamilya at healthy relationship para sa sarili mo. Okay, yan na muna sa ngayon. So short discussion lang ito sa mga topic ko dito, sa experience ko about sa pagkikipagtalik. Okay, kung meron kayong natutunan dito sa video na to, paki-like tong video na to at paki-subscribe na din ditong channel na to for more videos pa like self-improvement, men empowerment, motivation at NoFap. Pero bago tayo magtapos, I just want to say na kung gusto kayong mag-request ng mga ganitong topic na related sa self-improvement, men empowerment, motivation at NoFap, so message lang kayo dito sa akin at meron akong link sa itong channel na ito. Meron akong link ng Facebook account ko sa channel na ito. So message lang kayo sa akin. At isa pa, kung naghahanap kayo ng libro at gusto kayong magbasa ng libro na related sa self-improvement, business motivation at self-help, so message nyo na lang ako at paki-like yung page sa akin at nilagay ko na lang sa link sa channel na ito also. Okay, ang pangalan ng page is Read and Analyze. So marami kayong makikita na book highlights, book lessons from the book. Ini-explain ko, pinopost ko yung mga lessons sa books, sa mga book reviews, kung ano talaga yung mga impact na lessons sa mga libro na yon, at merong presyo at pwede kayong bumili doon. So mura lang yung mga books na yon. So kung interesado lang kayo. Okay, so yan na muna sa ngayon. So tatapusin ko pa lang yung labada ko. So salamat sa pakinig nyo. Bye.